Good morning po sa mga tupa ng ating Panginoon. Hello, good morning mga tupa ng Panginoon. Sabi po sa Bible, di ba? My sheep hear my voice, I know them and they follow me. So kaya batiin niyo po yung mga kapwa tupa sa inyong mga gilid, ano? Kaniwa, kanan. Good morning, tupa ng Panginoon. Amen. Amen. Masaya po bang maging tupa ng Lord? Ulitin ko po, masaya po bang maging tupa ni Lord? Ayan, pero hindi lang po tayo masaya kasi yung word din na masaya ay blessed. So, mapalad po tayo na tayo po yung mga tupa ng Lord. Amen? Amen. Praise God. So, bilang mga tupa ng Lord, tayo po ay makikinig po sa kanyang sasabihin sa bawat isa sa atin. At ang ating pong titignan ay makikita po natin sa Awit, chapter 78, verse 36 and 37. Okay, tignan po natin. Okay, sige. Tignan niyo po sa inyong mga Bible. Sabi po rito, verse 36, kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat iyaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Okay, medyo kakaiba po. Ano po? So, pag-aralan po natin ngayon pong umaga, ang honesty and sincerity. Alam niyo po, pagka po tinagalog niyo po yung honesty, katapatan. At pag tinagalog niyo rin po yung sincerity, katapatan din po yan. So, ang tanong po natin na sasagutin ngayong umaga na to ay bakit importante ang honesty and sincerity sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoong Jesus. Ano po ba yung meaning ng honesty? Tinignan po natin sa dictionary at ang nakalagay po doon, adherence to the facts. Na ang ibang tawag din po ay sincerity. Ano pa yung ibang mga meaning po ng honesty? Makita po natin yan na mayroon pong apat din na iba pang kahulugan. Ang una, devotion to telling the truth. Pagka po pala ikaw ay honest, ikaw ay nagsasabi ng totoo. Okay? Ang isa pang kahulugan dyan ay conduct that conforms to an accepted standard or right and wrong. So meron kang ugali o pagkilos na kung saan ay nakikita yung mali o tama. Pangatlo, pag sinabi rin na honesty, ito ay faithfulness to high moral standards. So pag honest ka, kapatid, tapat ka doon sa katotohanan. Kahit na minsan ang maging epekto sa iyo ng katotohanan na yung gustong mapanatili ay pwede kang masaktan, mahirapan o anuman ang iyong maranasan, hindi po ninyo yung papansinin, sa halip ay tapat ka doon. At ang pinakahuling isang kahulugan din po ng honesty ay the pre-expressions of one's true feelings and opinions. Yung honest po, pag tinanong mo, kamusta ka na? Hindi niya sasabihin okay pag hindi siya okay. Sasabihin niya, medyo malungkot akong yung araw na to eh. Kasi yun ang totoo. Hindi po siya gagawa ng ibang kwento para lang po magpakita ng ibang bagay doon sa kausap niya. Kundi magiging totoo siya doon, sasabihin niya talaga yung tunay niyang nararamdaman o tunay niyang naiisip. So kaya ang tanong natin, bakit importante ang honesty at sincerity? Yan po yung ating sasagutin ngayong umaga sa ating pag-aaral. Okay, punta na po tayo sa ating pong text. Ang sabi po sa ating text, noong dinidisiplina ng Diyos ang bayang Israel, mapapansin niyo po na nagpa-correct naman po sila sa ating Panginoon. Pero yung pagtugon nila sa correction ng Diyos ay hindi po sila naging honest and sincere. Sabi po kasi nung ating text, kaya't siya ay pinuri. Ano? Okay, so ibig sabihin, nung ang Diyos po ay gumagawa po sa kanila, ay talagang
Actually, pagka binasa niyo po yung context, medyo mabigat po yung salita dyan, na nung po sila ay pinagpapala ng Panginoon, dito ang tuwa po sila. Kaya lang po, sa kanilang karanasan ng mga pagpapala, nakalimutan nila na kailangan po nilang gawin po yung pong kalooban ni Lord. Kumbaga parang sa panahon natin ngayon, kung alam niyo po yung Matthew 6:33, ano po bang sinasabi doon? Di ba? Unahin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ay idadagdag sa atin. So doon natin makikita, pag kinumpara po natin yung experience po ng mga Israelita doon po sa salita na yun ng ating Panginoon, na sa kanila pong pamumuhay, nakalimutan nilang mamuhay sa katwiran ng Lord. Andyan pa ba tayo? So, ang natuwa lang sila doon sa mga blessings ng Lord, pero nakalimutan nila na kailangan may righteousness sa kanilang buhay. So dahil nga po ang Lord ay mahal na mahal sila, si Lord po ay unti-unting nagpaalala. Pero nung ayaw po pa rin nilang pakinggan yung paalala ng Lord, meron pong nangyari na kung saan, kung mababasa niyo po sa Bible, nung sila po ay naglalakbay na doon sa disyerto, mapapansin niyo po na may mga pagkakataon na sila po ay kinagat ng ahas, tinuklaw pala ng ahas. Sila po ay pinagalitan ng Lord nung po sila sumamba sa Diyos-Diyosan. At sa bawat pagkakataon na yon, isang bagay po natin mapapansin. Pakisabi sa inyong katabi, may namamatay. Now, ang mga tao po minsan, mga kapatid, kapag ka po nananakawan, kapag ka po may nawawala, kapag ka po nagkakasakit, hindi pa ho yun masyadong nakaka-apekto. Pero once na nanganganib na yung buhay, nandyan pa ba tayo? Doon po minsan medyo nagiging seryoso. Kaya ang Lord ay unti-unti nang pumapatay, natakot na sila at dahil doon, sabi nila, sorry Lord, sorry Lord. Ang problema, nagsorry nga sila sa Lord, nagpuri nga sila sa Lord, pero ito po ang sabi ng ating text. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, naghahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. So dito makikita po natin, mga kapatid, na napaka-importante. Yan. Napaka-importante po, mga kapatid, na kapag ka po tayo ay tutugon, dapat honest tayo at sincere. Okay, mamaya po makikita natin yan. Kasi bakit po? Pakisabi sa inyong katabi, alam ng Diyos yung totoo. Amen? Amen? Pag binasa nyo nga po yung awit 139 bago daw po pala natin bikasin sa ating labi, iniisip pa lang natin, alam na ng Lord. Amen? Amen? Andiyan pa ba tayo? Alam na ng Lord. So kaya, kung nag-aakala ka na sa sinasabi mo na, Lord, salamat pero sa lukod ng isip mo, iba yung iniisip mo, kapatid, nababasa ni Lord yun, nalalaman ni Lord yun. Kaya ang maganda, Lord, nagtatampo ko sa iyo kasi ganyan. Mas maganda pa po yung ganon. Kaysa yung, Lord, ang bait-bait mo naman, pero sa lukod ng isip mo, pero bakit mo ako pinabayaan? Mas maganda maging totoo tayo sa Lord. Amen? 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 Importante po, honest and sincere tayo. So, tingnan natin ang ating mga sarili, okay? Medyo salaminin natin ang ating sarili. Okay, mga Israelita po yun, pero kamusta naman po tayo? Honest din ba tayo at sincere sa ating mga ginagawang pakikitungo sa Diyos? Ang isa sa mga tignan po natin ay, pag humihingi ba tayo ng tawad kay Lord? Honest at sincere ba tayo? Sa Bible po kasi, mga kapatid, meron pong tagpo na meron dalawang nanalangin, isang Pharisee at saka isang
tax collector. At makita po niyo yan sa Lucas 18:13 and 14. At ito po yung sabi, no, matapos pong manalangin po yung maniningil ng buwis, ang sabi, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi, yung Pharisee. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Now, kung alam niyo po yung background niyan, medyo isinaysay po ng Pharisees yung kanyang mga achievements. I fast twice a week. I am giving my tithes and offering. I am not like that tax collector na isang makasalanan. So, ganun po niya sinaysay yung kanyang mga achievements. Ang problema, sinaysay niya yung achievements niya, pero hindi niya nakita na may pagkukulang siya sa Lord. Nandyan pa ba tayo? Alam niyo, ito po yung makikita natin sa dulo ng ating pag-uusap, na meron pong kailangan po tayong pagtuunan ng pansin. Pero ngayon pa lang, tingnan na po natin, pagka tayo po'y humihingi ng tulong sa Lord at nananalangin, totoo po ba tayo na kung tayo ay talagang na-realize natin na may mali sa atin, totoo po ba yung paghingi natin ng tawad? O baka naman sinasabi natin, Lord, pasensya ka na kasi kanina nawala ako sa ano. Kasi kung hindi naman po talaga si ganyan hindi ko yun magagawa Nandiyan pa ba tayo? Minsan ganun tayo humingi ng tawad, di ba? Lord, sorry kasi nagawa ko yun Pero alam mo Lord, kung hindi talaga ako yung ininis, hindi ko naman magagawa yun So, sino po ang may mali? Tayo na nag-react o dahil merong nag-udyok sa ating mag-react ng ganun? So, minsan po, ganun po yung ginagawa natin. Sa halip na aminin lang natin na tayo yung may mali, ay meron pa tayong tinuturong na tinulungan tayo magkamali. Ayan. Tandaan po natin, mga kapatid, responsible tayo sa lahat ng ating nagagawa. So kung ikaw nag-react ka doon sa kanyang pangbubuli sa iyo, responsibility mo yun. At siya naman, sa kanyang ginawa sa iyo, responsibility niya yun. Pero kung ano man ang iyong ginawa, at ikaw ay kinonvict ng Lord na mali yun, huwag ka na magsabi ng mga dahilan at, Lord, kasi si ganyan Talaga itong misis ko, talaga itong mister ko, talaga itong anak ko. Kaya naman nabwisit ako at nakapagmura ako. At ang pinakamatindi doon, kaya hindi ako naka-attend ng church Kasi ininis ako nung aking asawa. Wala na tayong gano'n Pagka humingi tayo ng sorry sa Lord, andyan pa ba tayo? Talaga sabihin na natin, Lord, sorry hindi ako nakapunta. Huwag na nating sabihin yung iba. Pangalawa, pag nagpapatawad ba tayo sa mga nagkukulang sa atin, honest at sincere ba tayo? O may naiiwang galit, puot, at sama ng loob? Amen? Sabihin niya, pasensya ka na Oo, sige na, okay na. Pero sa puso natin, hello? Lalo na pagka sinabi, sige, wag mo nang uulitin. Yan, medyo iba po yung dating pagkahabang sinasabi yun Iba po yung damdamin. O kaya, nagpatawad nga, pero hindi ka na binabati. Ano nangyayari? Ano po yung, nangyayari kapag ka po, minsan, di ba, nagpapatawad nga tayo pero hindi na natin binabati. Pagka nandito siya, doon na tayo pupunta. Iniiwasan na natin. Hello? Dati kinakamayan natin. O kaya dati nagbe-bless pa tayo pero ngayon, hello? Meron po dito. Dapat pagka po tayo nagsabi na nagpatawad tayo, dapat walang naiiwan. Ano po yung sabihin na sa panalangin tinuro sa atin?
patawarin mo kami gaya ng pagpapatawad namin. Pero pag binasa niyo yun sa ibang salin, ang sabi, Panginoon, patawarin mo kami sa aming pagkakautang gaya ng papapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin. So pagka po tayo ay nakakagawa na hindi tama sa ating kapwa, nagkakautang tayo sa kanila. Pero pagka po sila humingi na ng sorry sa atin, o kahit po hindi pa humingi, pero ang sabi ng Lord, magpatawad na tayo, dapat wala pong naiiwan doon na utang pa sa puso natin. Amen? Hello? Kasi malinaw po yung sabi ng Bible sa Epeso. Tingnan niyo po. Sabi rito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, malalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mauwain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Amen? So ang pagpapatawad natin ay kung paanong pinatawad tayo. Nung pinatawad ba tayo ng Lord, sinabi niya, o sige, 100 ang utang mo, bawasin ko na yung 50, pero meron 50 pa rin. Walang ganun eh. Kundi ang sabi ng Lord, sige, kinancel ko na. Yung 100, wala na. Zero na. Amen? Amen? So dapat po, totoo tayo. Totoo tayo sa paghingi ng tawad sa Diyos, at totoo din tayo kapag tayo ay nagpatawad doon sa nanghingi sa atin, o kahit hindi pa sila humingi, kasi sabi ng Lord, magpatawaran tayo sa isa't isa. Pangatlo, kung may nagtatanong sa atin, honest at sincere ba tayo sa ating pagtugon o pagsasabi? Sabi nga po ng Mateo 5:37, sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag mo dito ay buhat na sa masama. Di ba minsan pagka po tayo ay meron tayong talagang gustong patunayan na tayo po ay talagang sincere doon sa ating pong sinabi, meron pa tayong cross my heart and hope to die. May mga ganun pa tayo eh. Di ba? Pero ilan sa atin yung nagsabing, cross my heart, hope to die, di naman nasunod. Hello? Hello? Di ba? Ilan sa atin yung nagsabi na talagang gagawin natin, talagang pupunta tayo, talagang magbibigay tayo, talagang makakalimot tayo, pero sinabi lang natin, pero hindi naman naging totoo. Mga kapatid, dapat yung oo natin, amen? Amen? Ay oo. At yung hindi natin, ay hindi. Dapat po yun. And then, pang-apat, sa mga nagbibigay ng kanilang tithes, honest at sincere ba tayo sa ating ibinibigay? Kasi meron po sa inyo na kapag nagbigay, nilalagay niya doon sa tithes. Hello? Hello? Nalagay nyo sa tithes. Ngayon, pag sinabi nyo na tithes, ano po ang pagkaintindi nyo sa tithes? Hello? 10%. So, ibig sabihin, talagang 10% yun doon sa ano. Paano kung ang binigay nyo ay hindi 10%, pero nilagay nyo sa tithes? Totoo ba tayo doon? Hello? Hindi naman malalaman ni pastor. Hindi naman niya nakikita yung aking pay envelope. Mga kapatid, alam ni Lord. Amen? Alam ni Lord. Sabi nga po doon sa Malakay, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. So kaya, pagka talagang nilagay mo yung salitang corresponding dun sa salitang tithes, ay yung tithes mo, dapat honest ka doon. Hindi mo ilalagay doon yung gusto mo lang ilagay, pero hindi yun yung totoong 10% mo. So mas maganda, ilagay mo na lang sa offering.
kesa sabihin mo na tithe yun, kung hindi naman talaga yun doon. Kasi bakit po? Importante po yung honest tayo. Amen? Amen? Hello? At pang-lima, pag nagsasabi ba tayo ng reason kung bakit di natin nagagawa yung ating mga tungkulin, honest at sincere ba tayo sa ating mga reasons or just making excuses? Sa Bible po, mga kapatid, sa Lucas 14:18-20, sabi rito, ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kaya kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangan kong masubukan ko sa bukid ang mga iyon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sabi naman po nung isa, verse 20, sabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Diba? Halimbawa, dito sa worship, ang sabi ko sa kanila, yung worship, pwede kayong malate pinaka 5 minutes. Sabi ko naman sa media, sige, usapan natin 8:30. Sa worship po kasi 7 eh. Now, kung ako yung member noon, ano ang sasabihin ko? Alam mo, pastor, grabe yung parata. Alam mo, pastor, nagprosesyon sila. Alam nyo, hindi po sa nagmamalaki ako. Nung kami po ni Pastora ay pumupunta ng noon sa may kay Sanchez pa. Umulat, bumagyo. Pasig pa po kami. Kami pa po yung nauuna na dumadating. May mga pagkakataon po, piyesta ng pateros. At gumagawa ko kami ng paraan para po talaga makalagpas. Andyan po ba tayo? Andyan po ba tayo? Alam nyo, mga kapatid, kapag ka po totoo kayo na talagang gusto nyong pumunta sa ministry man yon, sa service man yon ng gawain, isang bagay po ang dapat nating ayusin sa ating mga sarili. Kapag hindi ba natin nagagawa, talaga bang merong hadlang o nagdahilan lang tayo kaya po hindi natin nagawa? Hindi po maiwasan na halimbawa, umalis ka naman ng tamang oras talaga sa bahay mo, ang problema, may nakasalubong ang traffic. Wala kang magagawa doon. Kaya kung talagang, di ba, meron po mga nababasa po tayo na on the way na, pero naliligo pa lang. Merong mga ganun eh. Now, siyempre, mga kapatid, sino naman ang makakaalam doon sa kausap mo na yung on the way, naliligo ka pa? Hindi naman niya alam yun eh. Pero, bilang mga Kristiyano, di ba dapat namumuhay tayo sa harapan ni Lord at hindi sa isa't isa? Amen? Amen? Kaya nga po, pag hindi natin nagawa, sana po talagang meron nangyari, hindi doon sa nangatwiran lang tayo para pagtakpan yung ating pagkukulang. Amen po ba? At pang-anim, at pag may sinasabi tayo kay Lord na ating gagawin sa Kanya, tayo ba ay honest at sincere? Sabi po ng mga ngaral 5:4-6, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako ka at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita, mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos kung magkagayon,
hindi kaniya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. So dito mga kapatid, ilan ba sa atin ang nag-promise kay Lord? Lord, simula bukas. Hello? Magbabasa na ako ng Bible. Magdi-devotion na ako. Magpa-family devotion na kami. Simula bukas, Lord, aagahan ko na. Di na ako mahuhuli. Ilan sa atin yung hello? Hindi naman po natin tinupad. Ang malungkot lang po mga kapatid, pag nagsabi tayo sa Diyos at pagkatapos hindi natin ginawa, huwag tayo mag-expect ng favor ni Lord sa atin. Hello? Hello? Sabi, nagagalit din pala si Lord. Ayaw ng Lord na magsasabi ka sa Kanya tapos hindi natin gagawin. Amen? Mas mabuti pa daw, sabi rito, na huwag ka na magsabi kung hindi man naman magagawa o tutuparin. So kaya po, importante po yung honesty. Amen? Amen? Sino ba ang nawawalan at naapektuhan sa ating dishonesty at insincerity? Tingnan po natin mga kapatid, ang mga Galatia chapter 6 verse 7. Sabi rito, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Mga kapatid, ang tunay na naaapektuhan kapag hindi ka totoo, pag hindi ka tapat, kapag nagsinungaling ka, kapag hindi mo ginawa yung pinangako mo, hindi apektado ang Diyos. Ikaw ang apektado. Kasi tandaan mo, anuman yung naging action mo, ang tawag doon ay pagtatanim. At sa bawat itinanim mo na binhi, kung anong tinanim mo, yon ang iyong aanihin. Kaya importante po mga kapatid, na maging klaro ito sa atin. Pangalawa, sabi po ng mga taga-Galatia chapter 6 verse 8 naman, ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ang mag-aani ng buhay na walang hanggan. So ang tunay na naapektuhan ng dishonesty at insincerity ay yung gumagawa noon. Amen? 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 Pag hindi ka naging totoo, pag hindi ka naging tapat, kapag nagsinungaling ka, kapag nagsabi ka pero hindi mo namang ginawa, kapatid, ang naapektuhan nun, maaring maapektuhan mga kapatid, kung tao yung sinabihan mo, umasa sa iyo, pwede siya maapektuhan, pero ikaw ang higit na naapektuhan. At kaya po sa ating pagtatapos, mga kapatid, ito po yung paalala. Bakit importante ang honesty at sincerity sa pakikipagrelasyon sa Diyos? Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 11, Then God said, Let the earth sprout vegetation, plants yielding seed, and fruit trees on the earth bearing fruit after their kind, with seed in them, and it was so. Pakisabi po sa inyong katabi, kung ano ka, yun lang ang pwede mong ibigay. Kung sinanay natin ang ating sarili na hindi tayo honest, na hindi tayo sincere, kapatid, kahit anong gawin mo para lang iba ang iyong impression doon sa iba, kapatid, darating at darating ang time, yung totoong ikaw, lalabas yun. Amen? Amen? Hello? At huwag kang magtaka, kapatid, kung ikaw ay dishonest at insincere at magagalit ka sa iyong anak. Nandiyan pa ba tayo? Hello? Sabi mo, itong anak ko sinungaling. Kapatid, kanino magmamana yung bata? Kasi kung ano lang ipasa mo, yun lang makukuha niya eh. So kapatid, kung ikaw na magulang, ganun ka, huwag kang magalit sa anak mo kung ganun siya. Kasi bakit? Sa'yo lang din kumuha yan. Hello? Hello?
Nagagalit ka dun sa iyong anak, pero tandaan nyo, wala tayong maipapasa na iba kung ang bawat isa ay yun ka. Di ba? Pahintulot nyo, sabihin ko, ayaw mo na yung anak mo ay magsinungaling. Pero ang sabi mo dun sa anak, anak, pag may naghanap sa akin, ha, na maniningil, sabihin mo, wala ako. O kaya, anak, wag na wag kang magsisigarilyo. Tapos, anak, pakabila nga ng Marlboro, pakisindihan mo na. Tapos yung anak mo, ayaw mong mag-inom ng alak. Hello? Pero hindi mo alam, pagkatapos mo nang basyuhin yung iniinom niya yung konting natitira. Sarap pala iniinom ni tatay. Ayan, ang problema. Wala pong makukuha yung anak natin. At wala rin makukuha po yung iba na gusto po nating impluwensyahan kung ano lang din ang meron tayo. Amen? Amen? Kaya kung ano ang gusto mong ipasa, mauna kang maging. Amen? Amen? Kung gusto mong magpasa ng katapatan, maging tapat ka. Kasi hindi mo maipapasa ang katapatan kung ikaw mismo hindi ka tapat. Kasi kung ano ka lang, yun lang din ang maibibigay mo. Tandaan po natin yan. Pangalawa, bakit importante po yung honesty and sincerity sa pakikipagrelasyon po natin sa Diyos? Pag binasa po natin ang Galatians 6:7, sabi rito, do not be deceived. God is not mocked. For at whatever a man sows, this he will also reap. Alam nyo mga kapatid, isa sa napaka-dangerous ay yung pong maging self-deceived. Sa Bible po, ang tawag doon ay hypocrites. At sa Bible, mga kapatid, marami yan. Number 1 na po yung mga Pharisees. Amen? Sadducees, mga scribes. Sabi ni Jesus tungkol sa kanila, yung tinuturo nila, gawin nyo. Pero huwag nyong gayahin yung buhay nila. Andyan pa ba tayo? Nandiyan pa ba tayo? Kasi, mga kapatid, isang bagay po ang dapat nating tandaan. Ingatan natin ang ating mga sarili na mag-akala tayo na okay lang na ito yung ating ugali, pero ito naman yung ating ginagawa. Hindi pwedeng magkaiba. Dahil ang pinakamalungkot po sa lahat ay yung nadaya ka. Nadaya mo ang sarili mo. Yun po yung pinakamalungkot. So iwasan natin yun, mga kapatid. Na hindi naman. Okay lang. Hindi ho yun totoo. Kasi malinaw po sa Bible na pwede nating madaya ang ating sarili. At yun ang wag na po nating papayagang magawa natin sa sarili natin. Na mag-akala tayo. At ito po yung pinakamatindi sa lahat. Samahan niyo po ako sa Matthew chapter 7, verse 22 and 23. Sabi rito, but many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons, and in your name perform many miracles. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Alam niyo mga kapatid, kami na mga pastor, hindi naman ninyo alam kung ano yung buhay namin Ang nakikita nyo lang, yung nakikita nyo sa amin. Na kami ay pwedeng magaling mag-preach,
pwedeng magaling magpayo, pwedeng maraming alam na verse, pwedeng pag nag-pray kami ay sumasagot si Lord. Yun po yung alam nyo sa amin. Pero meron pong isang bagay na dapat kami mismo sa sarili namin ay alam namin. Alam nyo kung ano yun? Kami po yung nakakaalam kung ano yung totoong buhay namin. Hello? Hello? Kasi pwede namin pagtakpan eh. Pwede namin idaan sa mga pasigaw-sigaw. Pero mga kapatid, sabi dito sa Bible, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name cast out demons? And in your name perform many miracles? Natandaan nyo mga kapatid, binigay talaga ni Lord yung pangalan niya. Nasa pamamagitan ng pangalan niya, andyan pa ho ba tayo? Andyan pa ho ba tayo? Sa pangalan niya, lalayas talaga demonyo. Sa pangalan niya talaga, may gagaling. Sa pangalan niya, mga kapatid, hindi dahil sa atin. Kaya, pwedeng hindi tayo totoo, pwedeng hindi tama yung buhay natin, pero dahil ginamit natin ang pangalan ni Lord, may epekto po yun. Doon sa ating mga ginawa. Pero tandaan nyo mga kapatid, it's not what you do. Amen? It's what you are. Na importante. Hello? Hello? Halimbawa, nandun po sa media. Di ba? Tuwan-tuwa tayo kasi meron tayong media. Okay, nandito sa worship. Ang galing kumanta, ni ganyan, ni ganun. Ang galing tumugtog, ni ganyan, ni ganun. So, grabe, tuwan-tuwa tayo. Pero mga kapatid, sino po ang makapagsasabi kung anong klaseng buhay yung meron yung nandun sa media, meron yung nandito sa worship, o kahit ang bawat isa sa atin? Tayo lang po nakakaalam niyan. Pero hindi natin pwedeng dayain at lokohin ang ating sarili. Hindi bale. Okay naman ako eh. Paano kapatid kung hindi ka naman talaga totoo? Gumagawa ang Lord kasi pangalan niya yung ginamit mo. Pero tandaan mo kapatid, ang mas importante, hindi yung na-achieve mo na mga bagay-bagay, kundi ang pinaka-importante, yung naging ugali mo sa harapan niya. At isa lang ang inaasahan ni Lord sa atin, katapatan. Amen? Alam nyo, pag tinignan nyo po yung Matthew 6:33, ng mas malalim, maintindihan nyo po yung sinasabi ko. Kasi mga kapatid, salamin natin ang ating sarili. Sa buhay ba, ano yung inuuna ko? Sabi po ng Matthew na yung context po noon, ano ba inuuna ko? Yung aking kakainin, dadamitin, o iinumin? Ano ba inuuna ko? Sabi po sa 1 John 2:16, ano ba inuuna ko? Yung lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. Ano yung inuuna ko? Kapag nagkaroon ng tinatawag na mga pangyayari, ano inuuna mo? Yung relasyon mo sa Lord ba ang nauuna? Yung pagdalo mo ba ng gawain ang nauuna? Yung calling ba ni Lord sa buhay mo ang nauuna? Mga kapatid, meron pong mga tao na talagang tinawag ng Lord, pero dahil nga po sa hanap buhay at sa pera, tinalikuran nila yung calling ng Lord. Bakit? Siyempre, walang pera. Hello? Sabi ang Lord, nagpo-provide siya, pero hindi po ibig sabihin abundance yun. Kaya lang tayo, masyado po tayong tinakaw ng mundo. Malaking sahod. Kamusta yung calling ng Lord sa'yo?
tinawag ka ng Lord. Pagharap mo sa langit, kapatid, sasagutin mo yan. Pero hindi lang yun ang pinaka-importante. Ang importante dito sa lupa. Bakit? Kasi kapatid, sabi ron, His kingdom and His righteousness. Sa araw-araw ba ng buhay mo, kapatid? Paano ka namumuhay? Iniisip mo ba, kapatid, yung katwiran ni Lord? Kung ano yung tama sa harapan ni Lord? O kung ano yung madali at masaya? Tingnan po natin. Kasi ang mas importante po, mga kapatid, hindi yung achievements mo sa buhay. Kasi pagdating ng panahon, susunugin lang lahat ng yan. Ang importante, kapatid, ano ang naging ikaw? Yung righteousness ba ng Lord na deepen sa buhay mo? Kaya po, ngayong umaga, mga kapatid, mag-pray tayo kay Lord at sabihin natin, Lord, tulungan mo ako. Makakita ako. Makarinig ako. Makadama yung puso ko. Kasi alam nyo, mga kapatid, napaka-importante po na hindi po tayo naglalaro bilang isang Christian, kundi namumuhay tayo bilang isang Christian. Umaattend tayo ng church, hindi po, mga kapatid, sa ano paman, kundi nagbibuild tayo ng relationship sa ating Panginoon. Naglilingkod tayo kasi narinig natin. Nagbibigay tayo kasi nadama natin yung sabi niya. Ginagawa natin ang lahat sa Kanya. At inuuna natin kung ano yung tama sa harapan ng ating Panginoon. Yun po dapat ang mahalaga. Kung ano yung tama sa harapan ng iyong Lord. Hindi ko ano yung sinasabi ng iba o yung nararamdaman mo, kundi ko ano yung tama. Wala sa pakiramdam yan. Wala sa magandang papuri ng iba. Kasi ang pinakamahalaga, yung sasabihin ni Lord sa atin pagdating ng panahon. Ako po ay na-challenge doon sa youth night. Sabi ko, Lord, mag-youth night. Bago mag-youth night, mga kapatid, ito ang sabi ng Lord sa akin. Personally ko po ito, pero gusto kong i-share sa inyo. Sabi ng Lord sa akin, go and sin no more. Sabi ko, Lord, posible ba yun? Hindi ba, sasabihin ba ni Lord John kung hindi posible? Kaya sabi ko, sige Lord, susubukan ko. Kaya, sa halip na mag-aral ng Bible study, sabi ko, mag-pray tayo. At sinabihan ko rin sila bago sila magsilima, mag-pray kayo. Pero ako po, mga kapatid, kapag nagpapakain po ako dyan, at dumadaan ako dito, sabi ko, Lord, itong simbahan, punuin mo ng presensya mo. Alam nyo, ang hirap po, mga kapatid, nahihilingin mo yun kung sa utak mo, pray ko nang pray ng ganyan eh. Pero nung isang beses naman, ito yung ginawa mo. Ganyan yung ginawa mo. Kaya sabi ko, oo nga no Lord. Nagpe-pray ako ng tagumpay para doon sa ano, pero ako ba'y lumalakad sa daan ng pagtatagumpay? Mga kapatid, hindi po yung pagpipreach, hindi po yung pagpapayo, kundi yung buhay nung nagpipreach. Nandiyan pa ba tayo? Yung buhay ng nagpipreach, yung buhay na nagpapayo, yung buhay ng tumutugtog, yung buhay nung nagpapakanta, yung buhay nyo na kayo ay na hindi namin nakikita, yun po ang mas importante na yun ang ating trabahuhin. Si Carla, sinumpong. Pinag-pray nila. Sabi ko, kasi kinatok ako ni Sheena.
Pastor, ano po, sige, lumapit ako, tinignan ko, pinagpe-pray naman. Nung pumunta ako doon, sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka. Iba po yung prayer ko. At doon ko naramdaman, sabi ko, Lord, paano ako magkakaroon ng authority kay Satan na sasabihin ko, Satan, lumayo ka, pero kakapit kamay ko naman si Satan. Hello? Hello? Hindi ko pwede sabihin, Satan, lumayo ka, pero hawak ko naman. Paano magiging effective yung prayer ko? Hawak ko naman eh. Kaya, anong oras ay alam nyo, kung meron lang po CCTV, grabe po yung akin pong naging prayer, na hindi lang po prayer in my language, kundi meron prayer in the Spirit. Nagugulat po ako doon sa mga lumalabas na tongues. Kaya sabi ko, Lord, may maganda kang sinimulan. Amen? Amen? Kaya challenge ko po kayo. Importante po itong pinag-uusapan natin. Kasi sinabi ng Lord sa akin sabi niya, anak, hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa mo eh. Nakikita lang nila yung ano mo. Pero mas importante, yung nakikita ni Lord sa buhay natin. Amen? Amen? Pwede tayong magtago sa iba, pero kay Lord hindi. At tandaan nyo yung impact nung gagawin natin sa kingdom ni Lord ay hindi po magiging tremendous pagkakakapit kamay pa natin si Satan at wala talagang pagbitaw sa kanya. Amen? Hello? Nung nag-share nga po ako sa mga youth, I don't expect na lahat sila pupunta sa gitna at magpe-pray. Pero nagulat na lang ako nung idilat ko yung mata ko na wala na mga tao doon sa ano. At sabi nga ni Chelsea, Pastor, wala akong tutugtog, kakanta na lang tayo. Bakit? Kasi kahit yung tutugtog, nandun na lahat eh. May pinakita ang Lord sa akin, anak, pag lumakad ka dyan sa daan na yan, meron kang makikita na hindi mo pa nakikita dati. Kaya, excited po ako. At sana, itry nyo din. Huwag tayong patuloy na padaya kay Satan na okay lang kakapit kamay natin siya. Ibas importante, si Lord. Amen? Si Lord dapat ang ating kakapit kamay. Amen? Amen? At pagkakapit kamay mo, si Lord, kapatid, hindi pwedeng walang pagsunod. Hindi pwedeng walang katapatan. Hindi mahalaga, kapatid, yung achievement. Mas mahalaga yung ugali na nakikita ni Lord. Kahit walang taong nakakakita. Kasi pwedeng sabihin ng iba, suplada naman si ganyan, suplado naman si pastor, hindi naman ako nakamayan, ganun-ganun. Wala masyadong bearing yan. Mas importante yung nakikita ni Lord sa puso natin. Kasi mga kapatid, yung pong nakikita ni Satan at sasabihin ni Satan, layo na tayo dito, wala tayong magagawa dyan. Bakit? Kasi si Lord po ang kapangyarihan sa buhay natin. Hindi po tayo pwedeng lumakad sa dalawang buhay. Isa lang, honest, hindi pwedeng dishonest. Sincere, hindi pwedeng insincerity. Isa lang. Piliin natin. Amen? Tayo po tayong lahat. Sige po, pwede ho natin palakpakan ba si Lord? Kaya yung pong ating kakantahin, gawin po nating panalangin.